7. Relaxing sound trip ang hatid ng K-Pops playlist kasama si Pops Eric Gala. Alas 8:30. Ang kaanang linggo mo sa Teleradyo Serbisyo at DWPM. Radyo 630. Radyo 630. Kasama ka tuwing Sabado ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at DWPM. Radyo 630. Una ang seguridad mo sa Spot Report. Report kasama si Jeff Camaras. Para sa Mama Men. Alas 6:15. Para sa Mama Men. Ano namang pinagdadaanan mo? Sa Feel Kita, Feel Kita. Kasama si Stargazer. Alas 7. Sabayan ang musikang hatid ng K-Pop Playlist. Kasama si Pops Eric Galang, alas 8:30. Hindi ka na nag-iisa sa Teleradyo Serbisyo at DWPM. Radyo 630. Kayo ay nakikinig sa DWPM. DWPM Radyo 630. 630 para sa mamamayan. Spot Report sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nagbabalik po ang Spot Report, huling 11 minuto na po ng programa. At syempre nga po, nabanggit ko kanina sa ating pag-uumpisa, tayo po ay tinamaan ng trangkaso nung nakaraang linggo. So sa tingin ko po, isa sa factor dyan ay ang panahon. So para po alamin natin ang mga lagay ng panahon, ay nasa linya po ng ating telepono si Sir Dan Villamil ng Pag-asa Weather, ang Pag-asa Weather Forecaster po. Hi Sir Dan, kamusta po? Magandang gabi po Sir Jeff at sa ating mga tagapakinig dito sa Teleradyo. Patuloy pa nga ang epekto ng Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. For the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng pangkalahatang maaliwalas sa panahon sa buong bansa. May chance pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa areas ng Northern Luzon. So sa mga rehiyon ito ng Ilocos Region, Cordillera at sa Cagayan Valley. May chance naman tayo ng mga pulong-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang water temperature sa Metro Manila bukas, posibleng maglaro mula 23 to 31 degrees Celsius. 14 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman nating karagatan, wala na tayong gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan. Malayang mga kapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas ng maalong karagatan sa nabanggit na lugar. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil. Okay, Sir Dan, hanggang kailan natin mararanasan yung malamig na panahon? Hanggang February lang ba? Hanggang February? Opo, so yung nagkatagal po itong amihan season hanggang sa dulo po ng Pebrero. Pero yung peak po niya or yung period po sa pinakamalakas na bukso nito sa last weeks po ng January hanggang sa mga unang linggo po ng Pebrero. Kailan nga ulit nagsimula itong gantong kalamig, Sir Dan? Well, nagsimula na po yung transition natin paamihan noong Nobyembre pa. Okay. Pero yung malamig na malamig talaga, yung talagang naramdaman. Itong mga January. Well, nakapagtala po tayo ng mga record lows ng mga nakarang araw, particular na sa area ng Northern Luzon, sa bahagi ng La Trinidad, sa Benguet. So, sa petsa po ng November 18, nakapagtala po tayo ng 10.8 degrees Celsius na minimum temperature sa stasyon po natin dito sa La Trinidad. So yung mga ganyang paglamig, Sir Dan, nagiging dahilan din yan, no? Kaya minsan nagkakasakit ka, no? Opo, posible pong dahilan nga po kasi minsan, generally, pag malamig ang panahon, mababa po yung resistensya po ng ating katawan. Yan pala yun. Okay, maraming salamat po, Dan Villamil, mula po dyan sa Pag-asa. Thank you, sir. Maraming salamat po, magandang gabi. Eto, kanina, doon tayo sa NLEX, kamustahin naman natin kung umabot na ba hanggang dito sa Metro Manila o yung mga manonood ng concert mula dito sa Manila, kung nagdaan na ba
sa mga pangunahing kalsada dito. So nasa linya ng telepono natin si Ma'am Emma Rose Loristo mula sa LMDA Metro Base. Hi Ma'am Emma, long time no here. Magandang gabi po, Sir Jeff, at ganito po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung sitwasyon ng traffic, lalo na po doon sa mga motorista po natin na pa-northbound o going to NLEX area. Dito sa bahagi po na EDSA, may traffic build-up pa rin pong mararanasan mula dyan sa may bahagi po ng Oliveros, patungo kayo ng Balintawak o bago makababa ng Balintawak Cloverleaf, heading to NLEX. Kanina, Sir Jeff, umabot yung tail end dito sa may paglampas ng Congressional. Medyo mixing na ito kumpara po kanina. Ganun din po yung mga motorista na manggagaling po ng Bonifacio. Kanina yung tukod ng traffic, Sir Jeff, umabot po ng G. Araneta sa may bandang Maria Clara. Pero ngayon, dito na lang sa may approach ng Balintawak Cloverleaf yung namamonitor natin pagbabagal. Patungo dyan sa may bago dumating po ng entrada ng NLEX. Yung bahagi naman po ng Mindanao Avenue, sa ngayon po mabilis-bilis na yung sitwasyon kung magmumula kayo dito sa may park po ng Tandang Sora towards to Quirino. At dyan na lang sa may bukana mismo ng Smart Connect nagkakaroon ng build-up. At sa ngayon naman, medyo umising na yung build-up traffic niya compared to kaninang bago pa mag-alas 5. So ngayon po, yung ibang bahagi naman ng major thoroughfares natin, special pa rin po dito sa bahagi na EDSA. Kung kayo ba southbound direction, moderately moving dyan mula sa may Muñoz area patungo ng Bansalangin. At doon sa mga patungo naman po ng Cubao, Banay, yung sitwasyon niya, nagkakaroon lang ng kaunting pagsisikip. Dito sa Main Avenue, paakit po kayo ng Santolan hanggang makalampas po kayo ng Annapolis. At bahagyang may pagbagal din dito sa may pagbaba ng flyover ng Ortigas na patungo dito sa may Shaw Boulevard Crossing. Doon sa mga pagawin naman po ng Makati, makakaasa po kayo banayad yung sitwasyon ng dali ng traffic po dyan. At dito sa may bandang Taft naman, Pasay area, mula Cabrera towards to Taft Avenue, bahagyang may pagbagal sa ngayon. Yung kabilang direksyon naman po, galing po dito sa may Makapagal Boulevard at Rojas Boulevard towards to Taft area hanggang sa may bandang Malibay. Asa makararanas po yan ng mabagal na usad na traffic ngayon. Wala naman pong naiulat na anong mga aksidente sa bahagi po na yan at nakikita ho natin na volume of vehicles sa yung mga motorista. Maging dito sa may bandang Shaw Boulevard, patungo kayo ng Mega Mall at Ortigas, may kaunting pagbagal sa ngayon yung sitwasyon. At sa mga motorista po natin, paalala po na doble ingat sa ating pagmamaneho at sa na-monitor po natin ngayong maghapon, may mga banahanakang pagulan dyan sa may part po ng Quezon City. Nadulas sa kalsada. Tama po, at para makaiwas na rin sa mga aksidente. Okay. So doon saan yung tail end, Ma'am Emma, yung papasok ng NLEX, saan na ngayon? Ang EDSA po dito sa may bandang Oliveros, patungo po kayo ng Balintawak area bago pa makarating ng entrada ng NLEX. So kung ikaw ay pupunta doon sa Ciudad de Victoria at alas 8 yung concert, hindi ka abot, Late? Malilate ka, no? Baka hindi na. Baka kalahati na lang po atay mapanood yung concert. Sayang ang ticket, Ayun po. Hindi umalis ng maaga, alam niyo naman. Panoorin niyo na lang po yung concert ni Sir Jeff. Baka hindi na maulit. First and last yun, Ma'am Emma, kung ako'y magko-concert. Maraming salamat, Ma'am Emma Rose Loristo, mula dyan sa MMDA Metro Bay. Maraming salamat po at ingat palagi. O eto, bati muna tayo mga kaserbisyo. Nanonood pa rin si Tita Lina ho. Spot Report, mapagpalang gabi po, Sir Jeff Caparas, listening to your program habang nagdi-dinner from Lina ho, Plaridel, Bulacan. Salamat. Ano kayang ulam? Ano kayang dinner ni Tita Lina ho? Si Waxy Fajardo, masyadong malapit ang kordon ng pulis sa sospek, kaya umilag sila. Nang sumugod ito, dapat yan at least 15 feet away ang encircle nila para meron silang more time to react pag sugod ng suspect. Okay. Si Lady Bird, wow, 617K subscribers na ang Teleradyo Serviso. Bukod dyan, siyempre, number 5 pa tayo, top 5 pa tayo. Siyempre naman, si username, it's complicated. Wow, congrats sa Teleradyo Serviso, Kuya Jeff. Siyempre, salamat po at congrats sa lahat po ng aming programa. Si Louie Basco, hello Tito Jeff, listening po habang nasa biyahe sa NLEX. Ngayong super heavy traffic Saturday. Naku, good luck sa'yo, Tito Louie Basco.
Ang sabi ni Ma'am Emma, kung isa ka dyan sa mga pupunta dyan sa concert sa Ciudad de Victoria at kung ikaw'y nandito pa sa bandang